Abay, kakaiba rin po itong TikTok Philippines. Ginawang kabastusan ang kantang Rivers of Babylon. Makikita nga po natin sa video ito na ginawang background na kanta ang Rivers of Babylon sa trending challenge ngayon, kung saan sumasayaw na walang saplot ang ibaba ang mga nakikilahok dito at tinatakpan lang ng ulo ng taong nasa harap ito. Marami nga po sa mga netizen ay nadismaya at nabastusan sa challenge na ito dahil sa maaari itong makasira sa moral ng isang taong nanonood, lalo-lalo na ang mga inosenteng kabataan na tumatangkilik din sa TikTok. Kawawa naman ang mga taong gumagawa ng ganto. I pray na maliwanagan itong mga taong gumagawa ng ganto sa katotohanan. Basta trending and for the views kahit di naintindihin ang lyrics go na lang haze. The problem is they don't know kasi the words of God kaya ganun they thought it's just some lyrics. Hosea 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge. Diyan mo makita kung ang tao nakakilala ba talaga sa Diyos basta nila ginagawa na di alam ang katotohanan. Lahat ng gumagawa niyan may consequences mula sa Panginoon. Now, para po sa mga hindi pa nakakaalam, the lyrics of the song Rivers of Babylon are based on Psalms 137 from the Bible na nagpapahayag ng panaghoy ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkakatapon sa Babylonia. This is a well-known reggae song that was originally recorded by the Jamaican vocal group, the Melodians, in 1970. Ang mensahe nga ng kanta ay hindi naaayon na gawing katuwaan lamang. Dahil kung ating uunawain ang mensaheng ito ay sumasalamin sa mga taong nakaranas ng displacement, pananabik at pakiramdam ng pagkawala. Ito ay nagbibigay ng mensahe sa mga tao for those who desires for belonging, restoration, and the hope of a better future. The Rivers of Babylon ay naging isang awit ng katatagan na nagpapaalala sa mga tagapakinig ng kapangyarihan ng pananampalataya, pagtsatsaga, and the enduring human spirit. Now, gamitin mo ang isang Christian song para sa kabastusan? Nako po, hindi na ata magandang halimbawa ang TikTok ngayon dahil nawawala na ng pagpapahalaga ang ibang tao sa kanilang sariling dignidad mismo. Ang Rivers of Babylon ay isang awit na nagpapahayag ng pananabik at panaghoy ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkakatapon. Kaya hindi nito binibigyang katwiran o kinokonsinte ang hindi naaangkop na pag-uugali o malaswang gawain kagaya ng pagsasayaw ng nakahubad gamit ang kantang ito. Mahalagang tandaan ang interpretasyon ng paggamit ng mga kanta ay dapat na naaayon sa moral at etikal na mga prinsipyo. Wala naman po tayo pakialam kung ang kanta ay ginawa talaga ng artist para sa kabastusan. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na unawain din ito ng iba nang may kabastusan din. Ngunit ang isang Christian song ay hindi maaaring unawain at gawa ng isang sayaw na kabastusan. Yes, engaging in dance challenges can be a form of self-expression and enjoyment. Ngunit napakahalagang isaalang-alang ang pagiging angkop ng mga aksyon ng mga tumatangkilik po dito. The Bible teaches us to honor and respect our bodies as temples of the Holy Spirit. Nakakalungkot naman na maghubad ka dyan sa harap ng maraming tao, bastusin mo ang katawan mo na templo ng banal na Espiritu. Ang Biblia din ay binibigyang diin ang kahinhinan at kahalagahan ng paggamit ng naaangkop. Kaya hindi talaga angkop na ilantad ang masilang parte ng katawan sa social media na kahit sino-sino ang makakapanood nito. Lalong-lalo na ang mga inosenteng bata na makakapanood din po dito. Ang pagsasayaw ng nakahubad or engaging in activities that involve public nudity ay itinuturing na salungat sa mga turo ng moralidad at ng salita ng Diyos. It is always advisable to exercise discernment and make choices that align with virtuous values and respect for oneself and others. Nakakabahala kung magpapatuloy pa mga ganitong challenge sa social media dahil malaki ang magiging epekto nito sa ating lipunan. At ano-ano po ito? First, normalization of inappropriate behavior.
Ang exposure ng tao sa mga ganitong tanawin na nakahubad at sumasayaw sa kantang Christian song or any inappropriate actions ay maaring mag-desensitize o gawing manhid ang isang individual na para sa kanila ay okay na lang ang mga ganitong gawain at acceptable naman pala sa lipunan. Kaya ang mga inosenteng tao ay nawawalan rin ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Madalas po sa mga nakakapanood nito ay sumasayaw din or ginagawa din kung anong mga nakikita nila sa mga videos. Pangalawa, confusion about boundaries. Sa mga lumalabas ng ganitong video sa internet, maaari itong magdulot ng pagkalito sa mga bata tungkol sa naaangkop na mga hangganan sa kung hanggang saan lang dapat sila sa kanilang mga aksyon at maaaring mahihirapang makilala ang katanggap-tanggap at hindi naaangkop na pag-uugali. Pangatlo, negative body image. Witnessing unrealistic body standards or explicit content na makikita ng mga tao sa social media na gaya ng mga malalaswa at mga bastos na larawan ay maaaring magdagdag sa hindi magandang imahe ng katawan at mga isyo sa pagpapahalaga sa sarili. Maaaring ang iba ay wala ng pakialam sa kanilang mga ginagawa kahit na naipakita pa ang mga masisilang parte ng kanilang katawan dahil para sa kanila ay ginagawa rin ito ng karamihan. At dito nga, nasisira ang magandang imahe ng ating katawan na dapat ay nirerespeto at binibigyan ng halaga. Pangapat, influence on behavior. Maaring gayahin ng mga bata ang mga kilos na nakikita nila na posibleng masangkot sila sa hindi naaangkop na pag-ugali mismo. Maaring tingnan nila ang iba na may kahalayan dahil sa mga nakikita nilang hindi angkop para sa kanila na makita. Panglima, emotional impact. Ang exposure ng mga bata sa content na mahahalay at hindi makabuluhan ay maaaring magdulot ng matinding emotions, confusion, or discomfort na maaaring negatibong makaapekto sa emosyonal na kapakanan ng isang bata. Number 6, loss of innocence. Ang ilantad sa publiko ang mga pribadong parte ng iyong katawan sa isang dance challenge lamang ay maaaring kunin nito sa mga bata ang kanilang kawalang kasalanan at maglantad sa kanila sa mga gawaing para lamang sa mga adult at mabago ang kanilang pananaw na sila din mismo ay maaaring gumawa din ito. Number 7, normalization o objectification. Ang mga hindi naangkop na TikTok challenge o kung ano pa ay maaaring magresulta sa objectification ng mga individual, lalo na ang mga kababaihan na maaaring maglantad sa kanila. Pangwalo, impact on relationships. Exposure to explicit content ay maaaring makaapekto para sa mga pagtingin at pakikipag-ugnayan ng mga bata sa iba na posibleng makasira sa malusog na relasyon. Number 9, influence on values. Ang patuloy na panonood ng mga bata sa hindi naaangkop na mga dance challenge ay maaaring humubog sa mga values ng isang bata na posibleng humantong sa isang baluktot na pag-unawa sa moralidad. And last, parental concerns. Maaring harapin ng mga magulang ang mga hamon sa pagsubaybay at paggabay sa mga online na aktibidad ng kanilang mga anak na humahantong sa pagtaas ng stress at potential conflicts. Kaya panawagan po natin sa TikTok Philippines. Marami naman po paraan upang mag-entertain or mailabas ang mga talento ng mga tao. Ngunit dapat sanay maging responsable din po tayo sa mga ipinapalabas natin sa social media. Ayan po mga curious, sana po ay nakatulong po ang ating ginagawang video na ito. At kung nakatulong po ito sa inyo, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kilala ninyo upang mas malawak pa ang maabot nito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.